Lord, I am inviting everyone po to let's give 3 minutes prayer sa Lord. Maglaan po tayo ng ating oras sa pananalangin para sa ating bansa ngayong mga oras na ito. Meron pong mga protesta na nangyayari sa iba't ibang lugar dahil po sa nangyayari sa ating gobyerno. Gayunpaman, tayo po yung makikiisa para naman po sa pananalangin. Dahil ang ating bansa ay nangangailangan po ng panalangin. Tayo po mga kumikilala sa nag-iisang Diyos ay babahagi sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Sige po, let's pray. Takpikit po natin ang ating mga mata at tayo po yung magsambit ng panalangin para sa ating bansa sa mga oras na ito. Sa aming Panginoon, sa aming pong sama-samang panalangin para po sa aming mahal na bansa. Panginoon, kami po ay dumadalangin, Panginoon. Meron kang purpose, bakit po na-expose ang mga dapat ma-expose, nakatiwalian sa aming bansa, sa aming gobyerno. Meron ka pong nais iparating sa amin at ituro, Panginoon, sa aming bansa. Pagkat ang aming bansa ay makadiyos na bansa. Marami pong nananampalataya at naniniwala. Maraming mga kanya-kanyang paniniwala, Panginoon. Ngunit isang layunin, yun ay ang makakabuti para po sa aming bansa, sa mga tao, kapwa Pilipino, at sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Kaya naman, ang dalangin ko, Panginoon, sa kabi-kabilang mga protesta, mga plano pa ng mga kapwa namin Pilipino, dalangin ko, Panginoon, na magkaroon po ng kaayusan pa rin. Mawala po yung sakitan, Panginoon, kundi magkaroon ng kaayusan at kapayapaan pa rin, Panginoon, sa gitna ng gulo, sa gitna ng unos na pinagdadaanan po na aming bansa. Maging ang paparating na bagyo, Panginoon, dinadalangin namin ang iyong pag-shield sa amin, pag-protect sa aming mga anak mo at sa aming buong pamilya, Panginoon, sa buong bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay para kay Jesus. Ang Pilipinas ay para sa Diyos. Kaya naman, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mahal na bansa. Kaya purihin ka po at walatian yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa ating pong para sa ating bansa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Naniyaan ko po ang lahat na tumayo. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, every hour, every minute, every second of our lives, God is good. Amen? God is faithful. God is gracious. God is our provider. He will always be there for us. Amen? Let's all sing and let's celebrate Jesus today. Hallelujah! Sinong di mamamangha sa iyong kapangyarihan?
Jesus ang the best decision na ginawa natin sa ating mga buhay. Amen? The Bible says that He came to give us life that is abundant. A life where His mercy will keep you and cover you. A life of hope and joy, forgiveness and freedom, blessings and grace. Because of Jesus who bled and died on the cross for our sins, we are called, overcomers. Sabi mo nga sa sarili mo, I am an overcomer. Ano ibig sabihin nun? Kahit na marami tayong mga pagsubok, chaos, distractions, problema sa salapi, problema sa kalusugan, whatever it is, sabi sa Biblia, because of Jesus Christ, we are called overcomers. Come on, let's declare it today. We are overcomers, not because of our will, not because of our works, but because of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Come on, let's worship Him today. He deserves the glory, the worship. Hallelujah. We worship you, Jesus. Yes, Lord. Sa buhay ko, ikaw lamang ang inibig.
i-lift up natin sa Panginoon lahat ng ating burdens. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, come to me, all of you who are weary and tired, di ba? Sabi ng Lord, come on. Tayo manangan sa kanyang presensya ngayong umaga. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon, kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan sa gitna
isisigaw mo sa gitna ng mga kaguluhan sa mundo? Ako ang isisigaw ko na si Jesus ang aking Diyos. Amen? Kahit na may mga korupsyon, may iba't ibang mga sitwasyon, isisigaw ng aking labi na si Jesus ang aking Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Muli kong ipapaalala at paulit-ulit na sasabihin na tayong lahat ay mga overcomers ng Lord. Amen? Hindi dahil sa ating mga ginawa, hindi dahil sa iyong galing, hindi dahil sa iyong husay o sa pera na meron ka, kung gaano karaming pera ang meron ng bank account mo. No, that's not the basis. The truth is, you are an overcomer only because of Jesus Christ. We are an overcomer because of Him, our Lord, our Jesus, our Savior. Lord, we want to thank you for your presence, your sweet, sweet presence today. Lord, move in our midst. Kahit kanino, kahit sa bata, sa mga kananayan, sa katatayan, kabataan, young professionals, everyone, Panginoon, walang maiiwan. Lahat kami, Panginoon, ay sama-samang magpapalakasan, sama-samang lalago, sama-samang makikinig ng iyong salita. Alisin mo lahat ng distractions. Alisin mo lahat ng mga bagay na magpapaaliw sa amin o magbabaling ng ibang atensyon. Lord, hayaan mo na sa umagang ito, amin pong ma-focus ang aming atensyon sa iyo lamang, nag-iisang Diyos na siyang dahilan bakit kami tinawag na mga overcomers, pinakamamahal na anak ng Diyos. Kaya naman sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen. A blessed morning po, everyone. So, as we dadako naman po tayo sa ating tithes and offering. So, as we prepare our hearts for tithes and offerings po, gusto ko lang po kayo i-remind sa Bible verse na Malakay chapter 3 verse 10. It says here that, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." So this verse reminds us po that giving is not a loss. Hindi po ito kawalan sa atin, kundi ito ay isang oportunidad para i-bless pa tayo ni Lord ng beyond our measure po. So think of it na lang as this way po. In our everyday lives, we are used to investing. So lagi tayong nag-i-invest. Some of us invest in education kasi alam natin na it will prepare us for a better future. Some of us invest in business kasi nina-expect natin na mag-grow to, lalago ito. In the same way, kapag nagbibigay tayo ng tithes and offerings, we are also making a spiritual investment. An investment that brings eternal rewards po and also opens the doors for blessings here on earth. So sometimes we hesitate po na magbigay kasi feeling natin we don't have enough para magbigay pa. But remember the story of the widow po in Mark chapter 12 verse 41 to 44. Meron pong isang byuda na nagbigay ng 2 coins kay Jesus Christ. So Jesus said that she gave more than all others because she gave out her heart. So madaming tao dun sa temple and then maraming nagbigay ng malalaking halaga, but the widow, nagbigay siya ng 2 perasong coins lang. So while others gave out of their wealth po, yung babae, yung widow, nagbigay siya out of her poverty, her whole livelihood po. So Jesus was moved by the widow's small sacrifice. So sa paningin ng ibang tao, the widow gave less, but to God, she gave more because it came from a heart of total surrender. So let this be a reminder po that God is not after the amount, but after our obedience and our willingness to trust Him. Like the widow, we are also invited to trust God completely with our lives, even in areas when it feels risky, such as our finances po. So today, as we give our tithes and offering, let's not see it as a money leaving our hands, but as seeds being planted in a good soil.
Kagaya na lang ng mga magsasaka na nag-expect na makaani after nilang magtanim. We can also expect God's faithfulness to provide for us in ways we cannot imagine. Let's give with a cheerful hearts, knowing that we are part of God's work and that He is always faithful to provide. So, ipag-pray po natin ang ating mga ikapo. Heavenly Father, we thank you for this day and for the many blessings you have poured into our lives. Alam po namin na lahat ng meron kami ay nanggagaling sa iyo. Ang aming trabaho, health, families, and every provision comes from you. Lord, as we return our tithes and give our offerings, we pray that you will bless them and use them for the expansion of your kingdom, for the needs of the church, and for the touching of many lives. We also pray, Father, for those who are struggling financially. Remind them that you are Jehovah Jireh, our provider. May you open doors of opportunity, pour out favor, and grant wisdom in managing resources. We give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, Amen. Itayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Santiago 2, verse 14 to 17. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbin yun? Gayon din naman, pananampalatayang walang kalakip na gawa. Pwede na po kayong magsiupo. Good morning! Ating isigaw ng merong talagang pinanghahawakan natin yung salita ng Panginoon. We are overcomer. Okay, 1, 2, 3, go! We are overcomers. 1, 2, 3, go! We are overcomers. Ayan. So, thank you, Lord. We are overcomers. And thank you, Lord, dahil sa kanyang kabutihan at pag-ibig na ibinibigay sa atin. Okay. Feeling ko kulang pa rin yung aircon, ano? O sige, papagawa ulit tayo. Dito naman, isa doon, tsaka isa dyan. Hindi pa. Okay. Pero maganda, at least meron na tayong dalawang air condition. Thank you, Jesus. Okay, ang paksa po natin ngayon ay mayroon pong pamagat na faith that works, living out through belief. Okay? Pananampalatayang gumagawa at ipinamumuhay ang kanyang sinasampalatayanan. Ayan. Faith that works, living out through belief. Pananampalatayang gumagawa at ipinamumuhay niya ang kanyang sinasampalatayanan. Okay, meron po tayong tinatawag sa theology na soteriology. Marami po kasi yan Merong soteriology, merong theology, merong Christology, may bibliology. Pero ang isa po sa tinatawag po natin na doctrine of salvation ay doctrine of about soteriology or doctrine of salvation o doktrina ng kaligtasan o pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Ano pa ang tamang doktrina o turo ng Biblia pagdating sa kaligtasan o pagdating sa pakikipag-ugnay sa Panginoon? Okay. Sa atin po, mali po ang pananampalataya na merong gawa. Okay? Not faith plus works. Nakalagay ba? Not faith plus works equals salvation. Ibig sabihin, nananampalataya ako, hindi pa sapat, kinakailangan lakipan ko ng gawa para ako ay magkaroon ng kaligtasan. Mali po yun. Okay? Pangalawang kamalian, not faith and works. No, ibig sabihin, kung may pananampalataya ako, pero wala naman akong ibang gawa, kaligtasan, hindi rin po iyon tama. Okay po?
Ang tama po, kaligtasan ay faith alone by God's grace equals salvation. Amen po? Pananampalataya lang sa biyaya ng Diyos, ang kaligtasan ay tatanggapin na po natin. Okay po, liliwanagin po natin. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi dito, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Sabi niya dito, sa biyaya at kagandahan ng loob ng Diyos, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito dahil sa iyong sarili. Ito ay regalo o bigay sa iyo ng Diyos. So, hindi ito gawa sa pamamagitan ng iyong gawa para wala kang ipagmalaki. Parang ganito yan. Yung regalong ibibigay ko sa iyo, wala kang ambag doon. Wala kang kahit singkong iniambag, ibinigay, para yung regalo na ibibigay sa iyo ay masabi mong meron din akong bahagi dyan sa regalong tatanggapin ko sa iyo. Sa kaligtasan po na ibinigay ng Diyos sa atin, wala po tayong kahit anong ambag. Ang tanging ambag lang natin ay pananampalataya sa regalong si Hesukristo para sa atin. Hindi pa yun dahil sa iyo, kundi dahil pa yun sa kagandahang loob ng Diyos. Ganda, di ba? Ang tama po ay faith that works. Okay? But faith that works, faith must be alive, active, and manifested equals salvation. Oh, ang sabi po dito, ang tama po ay pananampalatayang gumagawa, pananampalatayang buhay, aktibo, at nahahayag. Ang katumbas po nun ay kaligtasan. Ibig sabihin, yung kaligtasan na aking pinangahawakan ay aktibo, buhay, nahahayag, at pananampalatayang gumagawa. Okay po? Yun po ang kaligtasan na meron po tayo. So, sa madalit sabi, para maintindihan po natin, bakit biglang nagbago ang buhay mo? Nagbago ang buhay mo dahil ikaw ay may kaligtasan na, hindi para maligtas pa lang. Maliwanag po? Hello? Bakit ka nakukumbinsi na magsimba linggo-linggo? Bakit ka nakukumbinsi na magbasa ng Biblia? Bakit ka nakukumbinsi na mag-worship? Manalangin. Bakit ka nakumbinsi na bigla na lamang may nagbago sa iyo? Ang dahilan, ikaw ay may kaugnayan na, ikaw ay may kaligtasan na, kaya nangyari sa iyo ang lahat ng ito. Tama? Hindi ako simba ng simba para maligtas. Hindi ako panalangin ng panalangin, worship ng worship, basa ng Biblia, nagpapakabuti, gumagawa ng maraming bagay para maligtas. Kundi ang lahat ng ito ay nagawa ko at nangyari sa buhay ko dahil ako ay ligtas na. Amen? Lahat kayong naririto, kung ang inyong kaisipan, kaya kayo pupunta dito linggo-linggo, sisimbang kasama namin para maligtas, meron pong malaking kailangang itama sa inyo pong kaisipan. Ang nagtulak po sa inyo, ang nagtulak po sa atin, kung bakit tayo po ay pinagsama-sama at nagsama-sama dito, ay dahil pare-pareho na tayong iniugnay, may kaugnayan, at meron ng kaligtasang tinanggap sa Panginoon, sa Kanyang biyaya, sa pananampalatayang tanging sa Diyos din lang nanggaling. Tama? Kaya lamang, meron siyang tinatawag na prerequisite. Ang prerequisite is genuine repentance. Okay? Yung tinatawag nating totoong pagsisisi. Romans 6:23 says,
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. May kasalanan tayong dapat pagbayaran, pero meron pong biyaya ang Diyos na itinatapat na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Yun ang grace, no? Yung ating pong kasalanang ito, na ang kabayaran po ay kasalanan, na ang kabayaran po ay kamatayan, tinapatan po ng ating Diyos. Tinubos niya tayo sa ating kasalanan at inihandog niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo na may taglay ng buhay na walang hanggan. Na tanging ang gagawin mo lang, believe and accept. Meaning, receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Ito yung biyaya ng Diyos. Wala kang bayad, wala kang kahit anong iniambag. All you have to do is to believe, accept, receive as your personal Lord and Savior. Pero bago mo ito gawin, you need to accept first that you are a sinner. Yun ang pinakamaganda nun. Aaminin mong makasalanan ka, aaminin mong hindi mo ito kaya sa iyong sarili, ang kailangan mo lamang ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya ano sabi ng John chapter 1 verse 12 to 13? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Ganda, no? Yung ating pong pagtanggap kay Jesucristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas ay hindi po sinadya ng tao, hindi po dahil sa kalikasan, kundi ang ating pagkapanganak ay buhat po sa Diyos. Nang ating po siyang tanggapin, ibinigay niya ang karapatan natin bilang anak ng Diyos. So may mga tanong po tayo dito. How do you demonstrate your Christian testimony? Nakikita na po ba ito? Nahahayag na po ba ito? Are you proud to tell that you are a Christian? Meron ka bang kagalakan na ipagmalaki at sabihin sa tao na ikaw ay Kristiyano? O ikinukubli mo ito sa mga lugar na kung saan malayo ka na sa amin, hindi ka na nakikita, nasa ibang bayan ka na, nasa ibang lugar ka na, hindi ka makapagpakilalang ikaw ay Kristiyano. Pangatlong tanong, is your Christian life create a big impact to the unbelievers? Like for example, to your family, to your relatives, neighbor and friends, or even to the community. Okay? Yung akin bang pagiging Kristiyano ay napapansin ba? Nagbibigay ba ito ng pagpansin sa mga hindi pa mananampalataya? Nagtataka ba sila sa buhay mo para sabihin nila, gusto kong sumama sa pananampalatayang kung saan ikaw ay nananampalataya? Okay, so true faith is demonstrated through works. Ano po ito sa pagkaintindi po natin? Ang tunay pong pananampalataya ay inakikita o ipinapahayag sa pamamagitan ng iyong gawa, showing the authenticity of one's belief in God. Siyempre, kung ikaw may pananampalataya, dapat ipakita mo ito sa kung ano ang nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Baka kapatid, hindi ka na nagsusugal. Anong nangyari? Di ba? Hindi mo sinasabing, ginagawa ko ito para ako'y maligtas. Ang ipinagpapatotoo mo, nakilala ko na si Jesus sa buhay ko, naging anak na niya ako, kaya nagbabago ang buhay ko. Siya ang may gawa nito. Amen? Malaking kaibahan yan eh. Kaysa raw sasabihin natin sa ating sarili, ginagawa ko ang lahat ng pagbabago. Pinagsisikapan kong wag mag-absent sa pagsimba.
Kasi ito ang dahilan para ako ay maligtas. Oh, kapatid, anong nangyari? Dati kung magsalita ka, wagas. Halos sambitin mo na ang lahat ng uri ng palamura ng mga salita. Pero bakit biglang nagbago? Ang lumalabas na sa bibig mo ngayon ay papuri sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sasabihin mo ba, sinisikap kong gawin ang lahat ng ito para ako ay maligtas? Para ako ay magkaroon ng kaugnayan kay Jesus? Hindi ba't ang sasabihin mo, nangyari po ang lahat ng ito, mula nang si Jesus ay kilalanin kong Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Tama ba yan? Yun po yung tama po natin pananaw. So we need and you must be prove it, show it, live it. Kinakailangan patunayan mo ito, ipakita mo ito, at ipamuhay mo ito. Anong ibig po sabihin? Change life. Malaking ipinagbagong buhay. Pangalawa, total transformation. 180 degrees turn around. No? Hindi 360 degrees. Pag 360 degrees, babalik ka uli sa kung ano yung iyong pinagmulan. Pero pag 180 degrees, tatalikuran mo ang dati mong buhay. Di ba? Magsisimula ka ng bago kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So what is God's message for today? Number 1, faith without works is dead. O, yun po ang sinasabi ng Biblia. Ang pananampalatayang hindi nakikita sa gawa ay patay. What's the use of coming here every Sunday? What's the use of prayer? Praying every day. Worship the Lord every day. Kung wala namang nakikita sa buhay mong pagbabago. Katitisuran lang tayo ng kapitbahay natin. So sa James chapter 2 verse 14 to 17, please read. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Or a sister is without clothes and daily food, if one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kung naniniwala ka sa Diyos, meron kang ipapakita na ikaw talaga ay sa Diyos. Amen? Kung kinaangkin mong ikaw ay Kristiyana, meron kang ipinapakita, ipinapamuhay na ikaw ay Kristiyana. Kung sinasabi mong ikaw ay anak na ng Diyos, meron kang ipinapahayag, meron kang ipinapakita na ikaw ay anak na nga ng Diyos. Sabi nga dito, action, not speak. Tama? Kilos, gawa, hindi puro salita. Action, not see. Dapat hindi yung kinakailangang merong gawa kaysa doon sa merong ka lamang gustong ipakita. Yung ipinapakita mo, kinakailangang nakikita sa kilos at gawa. For a simple meaning, dead faith, na ang ibig sabihin, I don't care. Diba? Patay na pananampalataya, ang ibig sabihin nun, wala akong pakialam sa inyo. Diba? So, hindi nakikita Hindi nakikita. Ginagawa ang lahat ng mga pangrelihiyon na gawain, nagsasalita ng patungkol sa Diyos, pero hindi nakikita sa kanyang buhay. The second message for today is, not only faith without work is dead, but works validated through faith. Yung nangyayari sa inyong pagbabago, yung magandang ginagawa ng Diyos sa inyo,
Kung ano man ang pagpapalang dinadaanan ninyo, ano man ang inyong patotoo na nangyayari sa inyo na pagbabago, it is because of true faith na binalidate, no, ng iyong nakikitang mga gawa. Kaya sabi dito, works validate through faith. Sa James chapter 2 verse 18 to 20, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? May pananampalataya ka, walang gawa. O ipapakita ko sa iyo ang pananampalataya na nakikita sa aking mga gawa. Kahit nga ang demonyo nananampalataya nanginginig pa. Di ba? Sabi dito, nanginginig pa. Pero ang isang mangmang na tao ay may pananampalataya na hindi ipinapakita sa gawa ay wala. Di ba? Ang demonyo may paniniwalang may Diyos. Pero sa tingin mo ba, maniniwala siyang totoo sa kanyang puso? Hindi naman Tanungin nyo ang tao sa buong mundo. Majority naniniwalang may Diyos. Pero bakit ang gulo-gulo ng mundo? Think about it. Ba't ang gulo-gulo ng mundo? Bakit ang sama-sama pa rin ng mundo? Di ba? Bakit nagagawa ng tao na pinsalain ang kanyang kapwa-tao kung naniniwala naman siyang may Diyos? Tama po ba? Pag mahal na araw, halos lahat gumagawa ng paraan para ipakitang sila'y naniniwalang may Diyos. Pero bakit hindi nagbabago ang mundong ito? Bakit? Hindi genuine ang kanilang pananampalataya. Hindi ito nababalidate ng kanilang mga gawa. Kaya nagkakaganon po ang tao. Meron pong contrast na mga pananampalataya. Contrast belief. Okay? Even demons believe. Kahit siyang demonyo man, nananampalataya din. Di ba? Pero sa isip lang, but never in heart. Ganyan ang mga demonyo. Ang pananampalataya nila ay sa isip, pero hindi sila believe sa Diyos, hindi sila nagtitiwala sa Diyos, kaya hindi nila inilalagay sa kanilang puso. So maraming tao naniniwala. Maraming tao tinatanggap na merong Diyos, pero hindi sila nagtitiwala sa puso. Kaya walang pagbabago. So ganoon din po dito sa atin. Kung ang pananampalataya po natin sa Diyos ay sa isip lang, hindi mo siya sasambahin ng buong inam. Tama? Hindi ka mananalangin ng talagang seryoso. Hindi ka magbabasa ng Biblia na talagang seryoso. Ano ang dahilan bakit kayo napunta dito? Dahil lang ba araw ng linggo? Dahil lang ba gusto nating magkita-kita? O iisa ang nagtutulak sa atin? Kami po ay mga anak ng Diyos, no, na masayang sumasamba at nananalangin at nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kami ay mga anak ng Diyos na may kaugnayan sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Kaya ito ang resulta sa amin pong buhay. Amin po ba yan? Kaya mga kapatid, palaganapin nyo ang inyong buhay o buhay na pananampalataya saan man kayo pumunta. Eskwelahan, trabaho, bahay, kapitbahay, kaibigan, kakilala, anumang okasyon. Magningning nawa ang buhay natin na iba kaysa doon sa naniniwala sa Diyos sa isip lang. Ipakita nawa natin ang pananampalataya natin ay nasa puso at nakikita ito sa buhay na meron tayo. Meron bang example ang Biblia patungkol sa pananampalataya na merong gawa?
Number 3, biblical examples of faith and works. James 2:21-25. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Okay, ito nyo lang. Ilang taon bago ipinanganak si Abraham? Daan taon na yung mag-asawa. Si Sarah at saka po si Sarah ay baog. Daan na yung binilang na taon bago dumating. Nang lumaki si Isaac, nanampalataya si Abraham sa Diyos. Nang lumaki at nagbinata si Isaac, sabi ng Diyos, i-offer mo ang iyong anak sa akin. Tingnan nyo, faith that works. Automatic. Yun ang ibig sabihin, matic na. Ang pagsunod ay automatic. Tama po ba yan? Hindi ka nagdadagdag para ikaw ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Automatic. Nakipag-ugnay ka na sa Diyos, may pananampalataya ka ng tunay sa Diyos, walang pag-aalinlangan ng iyong pananampalataya nung sabihin ng Diyos kay Abraham, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Walang alinlangan. Dire-diretso. Inihandog ang kanyang anak. Di ba? Pero pagdating sa dulo, ang sabi ng Diyos, huwag mong patayin ang iyong anak, napatunayan mo na ang iyong pananampalataya. Automatic siya. Hindi siya isang utos ng Diyos na may kondisyon. Alam niyo yung may kondisyon? Susundin kita, O Lord. Pero ito ang kondisyon. Bigyan mo ako ng tirahan sa langit. Hindi po ganon. Susundin kita, O Diyos. Pero may kondisyon. Di ba? Ang pananampalataya po ay hindi kinokondisyon. Ito po ay kusang nakikita sa taong tunay na nananampalataya sa Panginoon. Tuloy natin, you see that his faith and his action were working together. And his faith was made complete by what he did. Nakumpleto kasi naroon na yung obedience. Kasi naroon na yung automatic na pagbabago ng buhay niya. Nakumpleto siya eh. Napatunayan yung kanyang pananampalataya dahil sa kanyang ipinapakita sa kanyang buhay. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Tama, di ba? Hindi po pwedeng, opo, nananampalataya ako, opo, umiibig ako sa Diyos, opo, gusto ko siyang sambahin, opo, gusto kong manalangin, opo, nagbabasa ako ng Biblia. Hindi po pwede yung ganun lang. Kinakailangang ipakita ito sa ating buhay. In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she said, for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. Naniniwala sila na yung mga spies, yung mga tiktik sa Tagalog, ay sa Diyos. Kaya nung ito po'y makita nila, hinahabol para puksain si Rahab sa kanyang pananampalataya, dito kayo magtago sa akin. Nang may nagtanong, doon po yung daan. Inilayo. Mayroong pananampalataya. Di ba? At yung pananampalatayang yon ang nagtulak kay Rahab na maging matuwid sa harap ng Panginoon. So, Abraham, faith was perfected through works when he offered Isaac. Genesis 22, James 2:21-24. Okay? Na-justify si Abraham. Justification, Abraham's action demonstrated his trust. Hindi puro bibig. Hindi puro nakikita. Kinakailangang nakikita ito sa gawa. 3 years na tayo, papunta tayo sa 4.
na taon. Ito, papalitan na natin to. Hindi na to, His name is Jesus. Ang kapalit na nito ay awesome God. Amen? Kamangha-manghang Diyos. Kamangha-manghang Diyos. Mamamangha ka sa pagbabago ng buhay mo dahil sa Diyos. Mamamangha ka mula sa kahirapan, uunlad ka dahil sa kamangha-mangha natin Diyos. Pag-usapan po natin, pagpasok natin sa 4 years, marami tayong kwento tungkol sa ginawa ng Panginoon. Kaya napawalang sala si Abraham na justify yung kanyang pananampalataya dahil sa kanyang kilos at pananampalataya sa Diyos. Si Rahab naman, her faith was shown through protecting the spies. Joshua chapter 2 and James chapter 2 verse 25. Action spoke. Okay? Her works evidence her faith. Naroon siya eh. Naroon siya. Walang maniniwala sa iyo kung walang nakikita. Amin ba yan? Yung buhay mo sapat para maniwala sa iyo. Yun po yung ating gustong sabihin. Yung testimony mo ay sapat para maniwala sila na totoo ang iyong Diyos. Additional biblical man of faith, Daniel, David, si Esther, si Job. Yan ang mga biblical character at example ng pananampalatayang nakikita sa kanilang mga gawa. Okay? So, what is the challenge? Faith and works are inseparable. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Pero pananampalataya at gawa, hindi siya kaligtasan. Pananampalatayang gumagawa, yun ang kaligtasan. Amen? Maliwanag po? Kasi kung lalagyan po natin ng gawa, yung kaligtasan natin, parang gusto nating sabihin, Panginoon, kulang pa yung ginawa mo sa akin. Ako ang magdadagdag para maligtas ako. Nakukuha niyo po? Hindi po ganon. Panginoon, yung ginawa mo ay sapat, nananampalataya ako sa iyo, and then automatic, yung obedience ay naroroon. Yung pagbabago ay naroroon. Yung ginagawa mo sa buhay mo ay naroroon. Kaya sabi dito, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Parang body and spirit. Like a body without spirit is dead, faith without works is dead. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Kung ang katawan hihiwalay sa kaluluwa, patay. Di ba? Kaya tayo ay nabubuhay kasi meron tayong kaluluwa at espiritu. Pero pag hiniwalay mo yan, tayo. Ang tanong dito, anong uri ng tao ang ipinamumuhay mo dito sa mundong ito? Masama? Manluloko? Sinungaling? Tama? Hipokrito? O buhay na dahil kay Kristo Jesus at sa Espiritu, totoong tao? Di ba? Alam niyo po, totoong sumasamba sa Diyos, totoong sumusunod sa Diyos, at totoong may paglilingkod sa ating Panginoon. So, paano natin ito ilalapat sa ating pong buhay? O, living faith. Genuine faith produces action reflecting, tingnan nyo, God's character. God is good, right? Ayun, mabuti ang ipinapakita ko kasi God is good. Aba? Nakuha nyo, God is love. May pag-ibig ako pinapakita kasi God is love. God is kind. May kindness ako ipinapakita because God is kind. It reflects God's character sa genuine faith na ibinibigay ko sa aking Panginoon. So, how do we apply it in application? Number 1, examine your faith. Look at how your actions reflect your belief in God. Tingnan ninyo, mag-evaluate po kayo kung ano po ang ipinapakitang kilos na ipinapakita ng iyong pananampalataya sa Diyos. Number 2 is practical Christianity. Faith should lead to acts of love. That is practical eh. Love, mercy,
and service. Pagiging generous, pagiging kind, ano pa ba ang mga practical na ating ibinibigay sa ating kapwa-tao? Di ba? Practical Christianity. Number 3, transform life. Binagong buhay. True belief changes how we live and treat others. Ang totoong pananampalataya ko ay tunay na nagbabago ng aking buhay at paraan ng aking pong pakikihalubilo sa iba. Alam nyo, kung merong isang mahalaga na pagpapatunay ng ating pananampalataya, it is obedience, no? Obedience matters, no? Ang pagsunod sa Diyos ay napakahalaga sa ating pong buhay. Number 5, faith is not just about saying but doing. Ang pananampalataya ay hindi lang ipinapakita ito sa mga salita. Ang pananampalataya ay ipinapakita sa gawa. The last verse in the Bible is Matthew 7:21 to 23. Will you please read? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? In your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, your evildoers. Tingnan po ninyo. Kung ang lahat ng ginagawa po ninyo, ginagawa ko, ang ating pong nasa isip para tayo ay makarating sa langit, mapapahiya tayo sa Diyos. Pero kung ang ipinapakita mo, ipinapakita ko, ay dahil bunga ng pananampalatayang totoong ibinigay ko sa Diyos na naging dahilan ng aking kaligtasan at kaugnayan kay Kristo. Yan po ang genuine, ano ba? Genuine na pananampalataya sa ating Panginoon. Tama? Nakuha niyo po dito? Tingnan po ninyo. Maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon. No? Gusto kong makarating sa langit. Pero ang makakarating lamang sa langit ay yung tumutupad ng kalooban ng Diyos. Welcome po, sir. Pinalad po tayo. Sila po ay kaibigan ko pong police. Ayan. Kaya behave kayo, ha? Behave kayo. Dinalaw po tayo ng ating pong police. Siya po ay si Warden Garcia. Tama po? Okay. Warden Garcia, kasama po si ma'am at saka yung kanyang napakagandang anak. No? Thank you sa inyo. Maya, kunin natin ang kanilang pangalan. Welcome po sa Jesus Christ, the Heart of Worship, sir, ma'am, tsaka si sis. Okay, so tuloy po tayo. Doon po tayo sa Matthew 7:21 to 23. No, it says that everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Tingnan niyo po yung binigyan ng emphasis din ng Biblia. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hindi ikaw ang masusunod. Ang masusunod, yung gusto ng Diyos. Amen po ba? Ang kaligtasan po natin, hindi mo programa, kundi programa ng Diyos. Ang kaligtasan at paraan ng pagpasok sa langit, hindi ikaw ang gagawa. Ang Diyos ang gumawa para sa iyo, pananampalatayanan mo lang. Ano sabi ba ng Biblia? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever
believe in Him. Ano ang kanyang ginawa? Ibinigay niya ang kanyang anak. Ano ang hinihingi sa iyo? Manampalataya ka sa Kanya. Ano sabi ng Biblia? Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus, ako lang ang daan. Ako lang ang buhay. Ako lang ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Oh, ikaw ba ang gagawa ng iyong kaligtasan? Hindi. Ikaw ba ang gagawa ng paraan para ikay makarating sa langit? Hindi rin. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan para makarating ka sa Kanya. Anong pinag-uusapan natin kanina? Tanging pananampalataya lamang sa Kanya ang kailangan para ikaw ay makarating, may ugnay, at magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Pananampalatayang hindi pa rin galing sa iyo. Ano po sabi ng Biblia sa banal na kasulatan dito? Pag ating pong binasa, kung ating pong babalikan, dito po sa Efeso Kapitulo 2, talata pong 8 at saka 9, ano po yung sinabi po dito? O, sabi po dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Diba? I have no faith, you have no faith, because we are dead because of our sin before the Lord. Maliwanag po, wala akong tunay na pananampalataya, wala rin kayong tunay na pananampalataya kasi patay tayo sa spiritual dahil sa ating kasalanan. But by the grace of God. Yan ang maganda po nun eh. But by the grace of God, yung gift ng Diyos sa atin na eternal life at yung kanyang biyaya, kaya tayo nabuhay sa pananampalataya. Imagine, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from, hindi sa'yo. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Diba? Kaya kahit na latagan mo ng latagan ang Diyos ang iyong nagawa. Panginoon, sumisimba ako palagi, mabait ako palagi, tumutulong ako sa kapwa. Sabi po dito, not by your good works so that no one can boast. Hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa para wala kang ipagmalaki na kaya ka nakarating sa langit kasi marami kang simbahang naitayo. Tama? Na kaya ka nakarating sa langit kasi marami kang tinulungang mga mahihirap. Na kaya ka nakarating sa langit kasi sumisimba ako linggo-linggo. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, makakarating ka sa akin dahil ako lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Makakarating ka sa akin dahil ang pagmamahal ng Diyos ay kanyang ibinigay nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Makakarating ka sa langit, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa pananampalatayang ayon sa kagandahang loob ng Diyos. So, ang tanong lang dito, kagaya ng sinabi na pinag-uusapan natin, kahit ang demonyo man ay nananampalataya din. Sabi ko kanina, nakakalungkot isipin, malaki ang porsyentong naniniwala ang tao sa Diyos. Pero pansinin niyo ang mundo, sobrang gulo. Sobrang gulo. Ang kasamaan, ang kaguluhan, ang inggitan, ang patayan, ang kasamaan, ang kasalanan laganap sa mundong naniniwala silang may Diyos. Di mo ba? Kasi maraming naniniwala pero hindi nagtitiwalang totoo sa puso. Tama po ba? Mga minamahal kong mga anak sa pananampalataya, ipakita po natin na yung ating pagsamba, pagmamahal sa Diyos ay dahil sa pananampalatayang totoo sa Panginoon.
Tayo po ay tumayo lahat. At tayo po ay aawit. Magtitiwala. Okay. So, awitin po natin yung awit na titiwala. Sa Kanya po natin ipagkatiwala ang buhay natin, ang kaligtasan po natin, at ang lahat matibay na sandigan sa ating Diyos na masasandigan po natin ng tama. Awitin po natin ito ng may pananampalataya. Hallelujah. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo At magtiwala sa iyo kaparaanan. Maghihintay sa iyo aking Panginoon, kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, Amen. sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa Katapatan kalangitan. ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ang biyaya ang mo, siyang kailangan mo, ang siyang kailangan ko. kailan may hindi Kailan ako may iiwan. hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna
sandigan sa lahat. Maglaho man, maglaho man, maglaho man, langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Taas po natin ang ating mga kamay. Mananalangin po tayo para sa ating bansa sa pagkakataong ito. Aming Diyos, aming Panginoon na pinagmumulan ng kalakasan ng aming pong buhay at pag-iingat araw-araw. Diyos na makapangyarihan, Diyos na mahabagin, Diyos na puno ng pag-ibig. Kami po, O Diyos, ay nakikiisa sa pananalangin. Maliit po ang aming lugar, maliit ang aming grupo, pero kami po ay naninikluhod sa iyong sama-samang naririto ngayon. Yes, Lord. Kami po ay dumadalangin sa nangyayari ngayon sa aming pong bansa. Jesus. Magulo ngayon sa Kamaynilaan, ang September 21 ay ipinang-inganyo nila, inimpluwensya nila ang marami na dumako sa EDSA dahil po sa kaguluhang nangyayari sa bansa. Oh God. Nakakalungkot po, marami po ang naniniwala sa iyo, O Diyos, pero hanggang isip lang, hanggang salita lang, bibihira ang nananampalataya sa iyong totoo. Kaya walang pagbabago po ang bansa. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kasalanan. Tuloy-tuloy pa rin ang paglaganap ng mga hindi dapat gawin ng maraming mga tao. Tunay na makasalanan ng tao. Pero ang makasalanang tao ay naniniwalang may Diyos. Naniniwalang may Diyos, pero hindi nananampalataya. Hindi tunay ang pananampalataya. Panginoon, iilan kami na may katotohanan ang pananampalataya. Napakaliit ng porsyento sa bansang Pilipinas ang merong tunay na pananampalataya. Kaya naman kami naninikluhod sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mga suliranin, sa gitna ng mga dinadaanan naming problema ngayon sa bansang ito. Ikaw, O Diyos na makapangyarihan, ang mag-ingat at protekta, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ibangon niyo po kami mula sa kahirapan. Ibangon niyo po kami mula sa korupsyon. Ibangon niyo po kami, Panginoon, mula sa katawalian. Yes, Lord. Hindi na namin alam, O Diyos, kung sino ang aming paniniwalaan. Tanging Ikaw na lang, O Diyos, ang aming pag-asa. Amen. Nagpapasalamat kami dahil sa lugar na to, merong mga mabubuting puso at may katotohanan ng kanilang pananampalataya. Dumadalangin kami, O Diyos, sino man ang merong karamdaman ngayon, Yes, Lord. ang kagalingan po ay sumakanila. Amen. Sino man po ang pinanghihinaan ng loob, ang kalakasan po ay sumakanila. Amen. Yes, Lord. Sino man po ang tila nawawalan ng pag-asa, ikaw ang maging pag-asa po nila. Amen. Yes, Lord. At maging sa amin pong pang-araw-araw na pagkain, wala po kami ibang aasahan kundi ikaw lamang. Amen. Yes, Jesus. Aming Panginoon, salamat po maging sa amin pong naging bisita ngayong araw na to. Yes, Jesus. Dalangin po na kahit saglit na panahon na nakasama po namin sila, Yes, Lord. meron pong naging mensahe sa puso nila kahit mga awiting ito, na walang ibang pag-asa kundi ikaw, at ikaw lamang ang amin pong pwedeng pagkatiwalaan. Amen. Wala kaming pagmamay-ari sa mundong ito. Wala ni isa man. Ang lahat ay galing sa iyo. Yes, Jesus. Ultimong aming paghinga ay galing sa iyo. Ultimong pagsikat ng araw at pagsapit ng gabi, hindi namin kayang angkinin kahit ang lupang aming tinatapakan. Ang lahat ng ito Thank you, Jesus. ay galing sa iyo. Thank you, Mapanatili nawa sa amin ang ganitong pagkilos at pagsunod na magkasama-sama tuwing araw po ng linggo, magkasama-sama sa pananalangin kahit sa online. Mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, Astorga family, salamat po, Jesus. Panginoon, sa tulong at biyaya at pag-iingat niyo po sa kanila. Mga kapatiran namin nalipat sa Pampanga, nalipat sa Pangasinan, ingatan niyo po sila. Kapatiran namin sadyang malayo ang kanilang lugar, samahan niyo po sila, Panginoon.
aking anak na nasa ibang bansa rin, ingatan niyo po, Panginoon, na nakakasama namin at katuwang namin sa gawain po ito. Sa Diyos na napakabutit mapagmahal, sa Panginoong Jesucristo, ang kinikilala namin, Panginoon sa ilin tagapagligtas, sa banal na Espiritu ang tatakatibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang mag-ingat sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen! Lahat